Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa, DOST at narito ang latest sa lagay ng panahon. Bago po muna tayo magsimula ay unahin po muna natin itong inilabas na thunderstorm watch ng Pag-asa. Kanina po yan nga alas 10 ng umaga at apektado po nito ang Metro Manila. Kasunod din po niya naglabas muli ng thunderstorm watch ng Pag-asa kaninang 10:34 ng umaga at apektado naman po nito ang Metro Cebu. Ang ibig sabihin po ng thunderstorm watch ay posible pong mangyari o maganap ang mga thunderstorms activities sa susunod na 12 oras. Kasunod naman ng mga advisory nito ay naglabas muli ng heavy rainfall warning ang Pag-asa kanina po yung 11 o'clock ng umaga at apektado po nito ang areas ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija. Kasunod din po niyan kanina 11:40 ay naglabas din po ng heavy rainfall warning number 3A ang Pag-asa at apektado po nito ang Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac. Ganun din po dito sa Metro Manila kasama rin po ang Rizal, Cavite, Bulacan at Nueva Ecija. Ang mga pag-ulan po na iyan ay maaari po yung magtagal ng 2 hanggang 3 oras at posible na rin po ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Kaya po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, importante po na mag-monitor kayo sa lagay ng panahon. At kaugnay naman po sa binantayan natin na si Tropical Storm Inday na meron pong international name na NACRI. Matatandaan pong kahapon, alas 3 ng hapon ay lumabas na nga sa ating area of responsibility itong si Tropical Storm Inday. At bagamat wala na tong direktang epekto sa kalupaan ng ating bansa, patuloy po nitong hinahatak o malakas po ang paghatak nito sa southwest monsoon o yung hanging habagat na umiiral po yan dito sa may western section ng Pilipinas. Kaya po yan yung nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ganun din ng Visayas. Kaugnay naman po dito kay Tropical Storm, halong isang kapapasok lamang po na balita. Kung kanina ang nireport po natin ay nasa 1,740 kilometers ito, ngayon po ay nasa 1,465 kilometers. Silangan na po yan ng Southern Luzon. So kung makikita po natin, medyo bumaba yung direksyon nitong si Tropical Storm Halong. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na nasa 85 kilometers per hour habang ang gustiness naman po nito ay aabot po yan ng 100 kilometers per hour. Ang international name po na Halong ay hango po yan sa A Beautiful Bay in Vietnam. At kung ang contributor po ng pangalan na yan ay syempre po ang bansang Vietnam. At kung sakali naman po na ito'y pumasok sa ating area of responsibility, bibigyan po natin itong pangalang Jose at yan na po ang ika-10 bagyo ngayong taong 2014. At para naman po sa ating daily forecast, dahil po sa hanging habagat na umiiral nga po sa bansa natin, particular po yung nakaka-apekto dito sa Luzon at Visayas. Asahan po natin ang Zambales at Bataan po ay makakaranas ng monsoon rains o yung mga pag-ulan dulot nga po ng southwest monsoon. Habang dito naman po sa Metro Manila, kasama rin po dyan ang natitirang bahagi pa ng Central Luzon, Ilocos Region, Mimaropa, kasama rin po ang Bicol Region at western section po ng Visayas. Tayo po ay makakaranas lamang ng occasional rains o yung panakanakang pag-ulan. Sa natitirang bahagi pa ng bansa natin, partikular po dito sa silangang bahagi ng Visayas, ganun din po sa Mindanao, asahan naman po natin yung fair weather or yan po yung partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. So generally, ngayong araw po ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan, kaya kung kayo lalabas po ng bahay, huwag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong. At sa aming pagbabalik, alamin po ang detalye ng gale warning na inilabas ng Pag-asa kasama po ang rainfall data kahapon. Yan makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Dahil sa malakas na hangin dulot nga po ng habagat ay naglabas po ng gale warning ang Pag-asa. Ibig sabihin po, apektado po ang western seaboards po yan ng Luzon. Kasama po dyan ang baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, west coast of Ilocos Norte. Kasama rin po ang baybayin ng Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at west coast ng Batangas at Palawan. Dahil kayo po ay makakaranas ng monsoon rains dahil nga po dun sa southwest monsoon na umiiral dito sa may West Philippine Sea natin, asahan po natin dyan. Ang alon ay
ang hangin po natin ay nasa pagitan po ng 52 to 63 kilometers per hour. Kaya asahan din po ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Samantala, para naman po sa northern and eastern seaboards po ng Luzon, kasama rin po ang southern seaboards po ng southern Luzon, kayo naman po ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang hangin po dyan, expect po natin nasa 52 to 63 kilometers per hour, kaya magiging maalon hanggang sa napakaalon din po ang kondisyon ng inyong karagatan. Ang gale warning na po ito para abisuhan po ang maliliit na may sasakyang pandagat o lalo na po yung mga mangingisda, no, na iwasan po muna natin ang pumalaot at sa malalaking sasakyang pandagat naman po, maging alerto po tayo sa malalaking pag-alon. At kahapon nga po ay naitala po ang rainfall data. As of July 31, 2014, naitala po sa Subic Bay, Zambales ang mataas na amount of rains na umabot po yan sa 133.3 mm. Sinundan naman po ito ng Sinait, Ilocos Sur na umabot po sa 49.7 mm at panghuli po natin sa Dagupan City na nakapagtala naman po ng 47 mm. Asahan nyo po na sa mga susunod na araw ay mas madalas tayong makakaranas ng mga pag-ulan at ihahatid po namin sa inyo ang rainfall data kada araw. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon.